Naalala niyo pa po ba si Oreo? Na halos lahat kayo na pagkakamalan na siya si Black and White. Pero hindi, siya nga po pala yung aso na kulay lang niya. Pero alam ko matatandaan nyo na siya yung pinagawa namin ng bahay. At halos lahat kayo na mangha dahil sa ganda at laki ng bahay na pinagawa namin. Para hindi na siya mainitan at hindi na rin siya maulanan at may masisilungan na siyang bahay. At siya nga din po pala yung aso na una nagka-issue dahil dun sa owner niya na hindi pumapayag na ipaampon siya o kunin namin dahil nga sa hindi malamang dahilan. Pero kalaunan, pumayag na rin naman po siya. Bali, may good news nga po pala ako sa inyo. Diba dati po sinasabi ko sa inyo na may adapter na si Oreo at bago pa po siya tuluyang makuha ng adapter niya, pinavet na po muna namin si Oreo. Ang unang plano kasi talaga niya, dapat ipapavaccine siya, anti-rabies, ipapagroom. Ang kaso nga lang, nung nasa vet na siya, hindi natuloy dahil nung chinek up siya, nalaman na mababa ang platelet niya at hindi siya pwedeng i-vaccine or i-anti-rabies basta-basta dahil hindi nga kakayanin ng pangangatawan niya yung dosage ng gamot at hindi naman din siya pwedeng i-groom kapag hindi pa siya na anti-rabies o na-vaccinan. At para na din sa safety niya at safety nung mag-a-adapt sa kanya, kaya na malagi muna siya ng 7 days doon sa veterinary o na-confine dahil nga ginawa lahat ng mga doktor para tumaas yung platelet niya sa kadahilan ng syempre kahit na meron siyang kubo-kubo doon, hindi pa rin ganun kalinis yung pinagsistayan niya. Syempre kakulangan sa hygiene at doon na kasi talaga siya na malagi. Kumbaga kulang talaga sa pag-aalaga. At pagkatapos naman niya mai-confine, dahil wala pa nga yung magsusundo sa kanya, kinontain muna siya ni Sir Kelvin ng mga ilang araw doon sa kanila. Si Sir Kelvin muna ang nag-alaga sa kanya, nagpakain, at nagpaamo. At nung dumating na yung araw ng schedule ng pick-up niya, kaya na nga po yun. Ready yung mag-a-adapt sa kanya dahil may kulungan. At talagang sinundo siya ng sasakyan. May pagkain pa nga siya niya, no? Malayo kasi ang biyahe nila. Pauwi sila ng Cagayan Valley niyan, kasama na si Oreo. Maraming salamat kay Ma'am Cheryl at sa pamilya niya, sa mama niya. Kundi dahil po sa inyo, hindi magkakaroon ng magandang buhay si Oreo. Sa dami-dami ng mga aso na pinopost namin, maraming salamat po dahil napusuan niyo si Oreo na kunin. Ito nga pala yung mga kasama niya doon sa bahay nila. Mga malalaking aso din. At paunti-unti nilang napaamo si Oreo. At ngayon, nahahawakan na nila. Diba dati, lagi kong kinukwento sa inyo na aggressive si Oreo. Pero ngayon, naging malapit na siya doon sa adapter niya. Kaya masayang-masaya kami. At yung madumi niyang balahibo dati, ngayon malinis na dahil napaliguan na siya. Napavaccine at napa-anti-rabies na din siya niyan. Akalain mo yon yung dating aso na nakatali lang doon sa puno na akala namin inabandona na. Ngayon, komportable at masayang-masaya at maayos na ang pamumuhay niya. Naaalagaan at talagang mahal na mahal naman siya talaga ng mga adapter niya dahil hindi naman magiging ganyan ang pangangatawan ni Oreo kung hindi siya naaalagaan ng maayos. Kaya muli maraming salamat po Ma'am Cheryl at sa pamilya niyo po sa pagtanggap kay Oreo. Salamat po sa panonood niyo at pagsuporta sa amin. Huwag po kayo mag-skip ng ads.